Huwag hayaan ang nakasanayan na agawin ang iyong Pasko. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Marahil ay pinagdiriwang mo na ang Pasko sa halos buong buhay mo. Malamang narinig mo na rin ang mga kwento ng Pasko. Alam mo na ang tungkol kina Maria, Jose, at ang sanggol na si Jesus. Narinig mo na ang tungkol sa mga pastol, mga pantas, kumakanta ka ng mga awitin tungkol sa kanila. Marahil kilala mo rin si Jose Marichan. Pamilyar na. Baka hindi ka nanaantig o namamangha rito. Hindi ka nag-iisa. Sa unang Pasko pa lamang, may isang grupo ng mga taong hindi napansin ang kapanganakan ni Jesus dahil sa pagiging pamilyar nila. Ang mga religious leaders sa Jerusalem. Mapapansin mo sa kwento ng Pasko na noong ipinanganak ang anak ng Diyos, wala ni isa mang reliyosong tao ang inimbitahan. Ang mga taong dapat sana'y mas nakakaalam tungkol sa kapanganakan ni Jesus, ang mga spiritual at religious leaders ng Israel ay walang kaalam-alam. Mga pantas mula sa silangan ang nag-aral ng mga kasulatang Hebreo ang dumating. Nakita nila ang bituin at alam nila na ipinanganak na ang tagapagligtas ng mundo. Hindi lang nila alam kung saan siya ipinanganak. Nang tanungin nila si Haring Herodes ng Israel, wala rin siyang idea. Kaya tinanong niya ang kanyang mga religious scholars. Alam nila kaagad ang itinutukoy niya. Matagal na nilang hinihintay sa loob ng daang-daang taon. Pinag-uusapan, pinagtatalunan at pinag-aaralan nila ito ng detalyado. Sinasabi sa Biblia, King Herod called a meeting of the leading priests and teachers of the religious law and asked, "Where is the Messiah supposed to be born?" "In Bethlehem in Judea," they said. "For this is what the prophet wrote." Mula po yan sa Matthew 2 verses 4 and 5 ng New Living Translation. Ang mga pantas na lalaki, mga dayuhan, ay naglakbay ng malayo marahil mula pa sa China upang masaksihan ang kapanganakan ni Jesus. Sobrang nag-alala ang hari kaya't nagkaroon siya ng special meeting. Ngunit ang kanyang mga religious advisors na naroroon sa Israel ay ayaw man lang mag-abalang tignan ang kanilang sinasabing katuparan. Ang mga pinuno ng relihiyon ng Israel ay matagal nang naghihintay kay Jesus. Subalit sa paglipas ng panahon, mas naging abala sila sa mga tradisyon kaysa sa paghihintay sa Mesaya. Pamilyar ba? Sa dami ng mga tradisyong Kristiyano, lalo na itong dumarami. Ang exchange gift, simbang gabi, puto bongbong, caroling. Paulit-ulit na nadaragdagan ang mga tradisyon pero bihira ang nagtutuon ng pansin sa tunay na dahilan ng celebration. Wala sa mga tradisyon yon ang makakagawa ng tunay at pagmatagalang pagbabago sa iyong buhay. Ngunit ang relasyon sa Diyos maaari. Alam ng mga pinuno ng relihiyon noong panahon ni Jesus ang bawat tradisyon pang-relihiyon. Ngunit hindi sila naglakad ng 9.6 kilometers mula Jerusalem patungong Bethlehem upang masaksihan ang kapanganakan ng anak ng Diyos. Sa panahon ngayon, ang mga tao ay maglalagay ng mga Christmas lights, magdadaos ng mga salo-salo, magbibigay ng mga regalo, at makikipag-Christmas party. Gagawin nila ang bawat tradisyon ng Pasko na kaya nilang ipagsiksikan ngayong December. Huwag kang maging tulad ng mga pinuno ng reliyon na mas pinahalagahan
ang tradisyon. Tularan ng mga pantas at hanapin ang Diyos ngayong Pasko. Ito ang dahilan kung bakit natin ipinagdiriwang ang Pasko. Nais ng Diyos na makipag-ugnayan sa iyo. Think about this, my friend. What Christmas tradition tends to keep people from experiencing the true meaning of Christmas? Ano mga tradisyon ng Pasko ang may tendency na humahadlang sa mga tao sa tunay na kahulugan ng Pasko? Just think about that. Pangalawa, how can you experience the Christmas story in a fresh, new way this year? Paano mo mararanasan ang kwento ng Pasko sa isang bago at sariwang paraan ngayong taon? At ang pangatlo, think about this. What are some ways you can break free of your usual holiday routine so you can more fully experience Jesus throughout the season? Ano ang mga paraan upang makakalaya mula sa nakasanayang holiday routine upang mas maranasan si Jesus sa buong Kapaskuhan? Ito po si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.